Kumita ako ng 22,000 pesos by only risking 1,000. Walang kahit anong indicators, walang fancy strategies, walang order blocks, at higit sa lahat, walang ICT. Pure basics lang yung gamit ko, basics like support and resistance, market structures, and Fibonacci retracement. What's up? Timocho nga pala, isang funded tambay, and on this video, you will learn the actual trade breakdown and some psychology lessons behind the trade. So tara, i-breakdown na natin yung GBP-USD trade ko. So right now, nandito tayo sa chart ni GBP-USD. So ako, pag nag-approach ako sa charts, I like my analysis to start in the higher time frames. So from the higher time frames, I will work my way down. Okay? So for this trade, nag-incorporate ako ng tatlong concepts. Again, tatlong basic concepts. So unang-una is si market structures. Pangalawa is si support and resistance. And then pangatlo is si Fibonacci. So ngayon, paano ko in-apply itong tatlong concept na to para makuha ko yung trade kay GBP-USD? Okay? So let's start with market structure. So unang-una dito sa 4-hour time frame, what can we see? So market structure-wise, mapapansin ko, meron ako ditong high, low, high, low. So dito sa market structure, sinusundan ko lang kanyang highs and lows. Kasi every time na bullish ang price, di ba, nabibreak yung kanyang mga highs. And every time naman na bearish ang isang price, nabibreak yung kanyang mga lows. So ang gusto kong makita is kung ano yung nabibreak dito sa structure ni GBP-USD. So makikita natin yung latest break natin was a break of this high. So therefore, nag-anticipate ako ng bullish momentum. Kasi makikita natin, i-zoom out ko pa lang, pataas talaga itong si GBP-USD. So sabi ko, baka pwede na siya mag-continue. Okay? So right here, meron tayong high, meron tayong low, and then meron tayong high, potential higher low, and then a potential higher high. Okay? So yun yung naging analysis ko, and yun yung naging bias ko, which is gusto kong mag-buy dito kay GBP-USD. So next, tapos na tayo sa market structure. Ang hanapin ko ngayon is si support resistance. So getting this swing low, if kinuha ko siya and in-extend ko siya up to the way here, makikita natin na naging maayos talaga siyang key level. Kasi from a support, resistance, support, resistance, and so on, so on. Baka pwede ko pa siyang i-extend. Pero yon, meron na rin akong support and resistance. And then lastly is si Fibonacci. So ang paggamit ko kay Fibonacci is gusto ko lang i-confirm whether magaganda ba yung nilagay kong support and resistance levels. Okay? So from this swing low to this swing high, papansin natin na yung minark kong key level dito or yung minark ko na support and resistance level, inside siya ng golden zone ng Fibonacci. So that means, nagamit ko ngayon si Fibonacci sa pag-confirm or nagamit ko siya as confluence whether maganda ba yung key level na tiniko or not. Okay? So ngayon, pwede na ba ako mag-buy dyan? Technically, yes. Ayan. Pero again, multi-time frame analysis tayo. So dito ngayon sa early time frame, mapapansin ko na ganun din. Okay? So paano ganun din? Meron din akong market structure. Ayan. Pero if babasahin ko siya na mas maayos, nagkaroon tayo ng break ng low na to. So therefore, paano yun? Bearish na tong price. Gusto ko nga mag-buy sa 4-hour time frame. Pero makikita din natin dito from this low to this high and then to this low, gusto natin mag-form siya ng lower low. Pero nangyari, nag-fail siya mag-create ng lower low. Instead, nagkaroon dito ng double bottom and then na-break natin tong high na to. So therefore, meron na tayong higher high and then a potential higher low. Okay? So naging bias ko was simply paganyan. And then ngayon, hanapin ko yung key levels ko. So pwede ko siyang kunin dito sa part na to. Ayan, kasi makikita natin at this zone, nagre-reject talaga yung mga candles. So, ayan. Alright, so now, lastly, Fibonacci. Confirm natin whether maganda ba yung level na yan or not. So, mapapansin natin, inside pa rin siya or barely inside na rin siya ng golden zone. So, actually, pwede nang i-take to ng karamihan eh. Maglagay na sila ng buy dito. SL will be 20 pips something. Target will be previous highs. And then, ayan. Pero ako, I took this trade
to its maximum potential, meaning kinonfirm ko talaga yung price up to the 1 minute time frame. So, nung nandito na yung price sa key level natin, ano bang makikita natin? Makikita natin na hindi siya aligned sa market structure sa higher time frames. Kasi ito, bearish. Pero yung anticipation natin sa higher time frames was bullish. So, therefore, ano yung gusto kong hanapin? Gusto kong maghanap ng highs na nabe-break. Okay? So, right now, meron ako ditong low, high, low, high, low, high, low, and then lower high. And then, nung gagawa na sana siya ng lower low, ano nangyari? Again, failed attempt ulit. So, mapapansin nyo, halos ganun lang din itsura sa higher time frame. Meron din tayo ditong failed attempt. Ayan, meron na rin tayong second failed attempt. So, you could say na nagkaroon na dito ng triple bottom. And then again, gusto natin makita is a break of highs, di ba? And, ayan, nakuha na natin because na-break na natin tong previous high na to. So, ang ginawa ko ngayon, after ko mabasa yung market structure, anong sunod? Support and resistance. After support and resistance, Fibonacci levels naman. Okay? So, ngayon, yung entry ko was around at this exact candle dito. Ayan. At this exact level pala. Sorry. So, ang ginawa ko, since na-break na natin tong support and resistance level na to, gusto ko na maglagay ng buy limit dyan. So, bago pa magkaroon ng candle na to, meron na akong buy limit dyan. Kasi nga, na-break na natin itong previous high na to. And now, believe it or not, pero yung SL ko right here was only 1 pip. So, yun talaga yung sekreto kung paano ko nakuha yung mataas na risk to reward na trade. So, on this trade, nag-risk ako ng $20. So, yes, $20, 1,000 pesos. In other words, ang naging position ko dito sa trade na to was 2 lots. So meaning kapag 2 lots yung lot size ko and then na-SL siya, well, $20 lang yung mawawala sa akin. Kasi if yung mga hindi maniniwala dyan, coach, baka 5 pips halos yung SL mo dyan. That is almost what? $100 risk. Nasa 1 minute time frame ako, bakit ako mag-re-risk ng $100 sa 1 minute time frame? So, hindi ako ganun. Kaya ginawa ko, 1 pip lang SL ko kasi sobrang confident ako na hindi na siya bababa dyan. At the same time kasi, naging confluence ko na rin or back up ako ng 1 hour time frame and then 4 hour time frame. Kasi bullish sila pareho. So, therefore, naniniwala ako na hindi na to bababa. Okay? So, ganyan yung naging position ko and then yung target ko was 20 RR. Ayan. And then, panoorin natin kung paano nag-play out. Ayan. So, makita natin sobrang linis. And hindi na nga siya bumaba doon. And then, yun, TP hit. Alright? So, now, ayan yung itsura ng trade ko kay GBP USD. So, notice, 20 pips lang yung nakuha ko dito or 20 RR lang nakuha ko because dito ako nag-TP sa key level dito. Pero, guess what? I could have gotten 1:60 RR, I could have gotten 1:80 RR or times 4 pa nang nai-profit ko na $400 pero nakuha ko lang was $20. So ano bang lesson mapupulot natin dito sa trade na to? First lesson natin is you don't need an advanced strategy. Because ang kailangan nyo lang naman talagang gawin is you have to master the basics to the point na you can turn it into an advanced approach. Kasi lahat ng mga concepts na binanggit ko sa video na to, they are all basics. Fibonacci, market structure, hindi nyo ba alam kung ano ang highs and lows? Support and resistance, meron ba ditong hindi marunong mag-support and resistance? Di ba, doon tayo halos lahat nag-start sa basics. So I'm pretty sure na familiar talaga kayo with the basics. Pero ang nangyayari is, marami nag-strategy hop, maraming hindi pa na-master yung basics, pero naghahanap pa sila ng something more advanced like SMC or ICT. So ending, hindi sila nakakakuha ng results. Okay? And then for our lesson number 2. Ang lesson number 2 natin is not all profits belong to you. Kasi karamihan sa atin na experience na yung katulad ng pinakita ko na mas malaking risk to reward pa sana yung nakuha ko, mas malaki sana yung naging target ko, mas malaki sana yung naging profits ko, pero na-secure ko lang is ganito lang. 'Di ba? If babalik tayo sa charts, mapapansin natin na
Nakakuha sana ako dito ng 1:40. Nakakuha sana ako dito ng 1:60 or even 1:80. So ngayon, baka isipin ng karamihan, disappointed ako na hindi ko nakuha lahat yun. Pero again, you have to understand na not all profits, it belongs to you. Hindi natin kailangang isipin na sayang, mas maraming profits pa sana yung nakuha ko. Sayang, sayang, sayang. Kasi kung ano man yung profits na nakuha mo, well, that belongs to you. Whether nag-early close ka or not, you deserved it, di ba? Kasi if babalik ulit tayo sa chart, di ba yung trade natin na to, this is a 1:20 trade. Pero what if there is someone out there, there is a trader out there na mas malaki yung stop loss niya, pero mas maliit yung risk to reward. So parang ganito yung naging trade opportunity para sa kanya. 1:3 RR. Well, etong mga profits na to, yun yung deserve niya. Yun yung it belongs sa kanya. Kasi nga, yung stop loss niya is nandito, while yung stop loss ko is nandito. So, hindi ko kailangan magtampo na hindi ko nakuha lahat tong move na to when I have already gotten kung ano yung profits na gusto ko. Nakuha ko na yung profits na sinet ko talaga para sa sarili ko. So, regardless kung anong mangyari, lumipad pa yan ng 10 times, 20 times, I don't care. Because again, nakuha ko na yung gusto ko talaga dito sa market. So again, hindi lahat ng profits, it belongs to you. Kung greedy lang ako, gusto ko ng 1:40, 1:60, well, I could say na it belongs to me as well. Pero the fact na 1:20 or simpleng 20 pips lang yung sinet ko para sa sarili ko, that means that is mine. Yun yung sa akin. Kapag nakuha ko na siya, I don't have to be disappointed whether I could have gotten more. So yun, if napansin nyo yung sarili nyo na minsan, ganun din yung nafe-feel nyo, or even nag-i-strategy hop din kayo, baka ito na yung sign para itigil yung mga ganong habits. Lalong-lalo na yung pag-strategy hop. Kailangan nating isipin na baka enough na yung strategy na ginagamit natin ngayon to achieve what we want. Ang kailangan na lang talaga natin gawin is i-master itong strategy na ginagamit natin ngayon. Kasi, paano mo ba mamamaster ang isang strategy kung papalit-palit ka ng strategy? Gusto mong i-master to, gusto mong i-master to, gusto mong i-master to. So, di ba, sobrang sabog yung attention mo. Ang ending, you will master nothing. Ending, you will get zero results. Okay? So, that's all from me for this video. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong type of content, alam nyo na kung anong dapat gawin. Like and comment, and syempre, subscribe.